Ang 52 anyos na si Tatay Joel, araw-araw pumapalaot sa kanyang balsang yari sa pinagtagpi-tagping styrofoam. Layo niya ang mga palutang-lutang na plastik sa dagat. Matagal niyo na ba napapansin niyo na maraming plastic sa dagat? Sa mga galing sa Ilog Pasig, kung saan na kuwan, napapadpad papunta sa amin. O yun, kinukuha namin yun. Ang mga plastic na ito, kapag naipon, pwedeng ibenta ni Tatay Joel sa mga junk shop. Maganda yun sa dagat ka, kaya sa dagat, walang mayari nun, kundi kami lang. Galing sa dagat lahat yan eh. Ano yung pagpipilian mo ngayon? Ito, Mga mineral? pangsama ko yung mga mineral, kaya dahil ibang presyo yan. Yan, 12 yan. Yan, mabigat sa timbang yan, ganito. Ito ang gusto ko makakuha, marakarami akong ganito. Kasi ito, kapag kahit konti lang, medyo mabigat. Oo. Kung ganito na kahit makadalawang sako ka, hindi pa rin sapatan ko, lang eh. Magaan lang ito sa timbang eh. Okay. Oo. Hindi lang si Tatay Joel ang nangangalakal dito. Ang iba nga, naglalakad na lang sa ilalim ng mga bahay para manguha ng mga inaanod na basura. So, para po sa inyo, marangal na hanap buhay ito? Oo, marangal lang hanap buhay na yan. Hindi yan illegal. Sa halos lahat ng lugar kung saan naiipon ang basura, natatagpuan ang mga mangangalakal. Sa Rodriguez, Rizal, 20 taon na itong ginagawa ni Tatay Elianito. Mahirap at delikado ang sitwasyon sa dump site. Katulad namin na mahirap, ay nagtsatsaga na lang dito sa basura. Dahil sa mga ngalakal gaya ni Tatay Elianito, ang basurang may ipon lang sana sa tambakan at posible pang mapunta sa dagat, nasisegregate at nare-recycle pa. Yung basura po na itinatapon ng mga tao, kung halo-halo, wala nang ibang naghihiwa-hiwalay nun kundi kayo, yung mga nagkakalakal. Kami na po. Oo. Yung mga anak ko naman po nagpipili. Yung pagdating ko dito, pag itinabi ko na doon, sila na mag-segregate. Malaki yung ibabawas sa plastic na napupunta sa mga dagat. Opo. Naiipon namin. Tapos, i-deliver sa pabrika, tutunawin din.